Bless you sa ito, beloved choir. Og may mahal din na maglangan, mahal maigsoon. Muaton kita sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Pagkadaron sa itong beloved Ode Preacher, Yuswa Galarosa. Praise. Praise the Lord. God bless you, beloved preacher, Brother Celso Garandes. Tayo po'y manalangin, mga binimahal. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Dakilang Ama o Diyos, makapangyarihan sa lahat, mapadala sa pangalan ng Jesus. Natin muli kami malapay noon, walang pagpupuri pa salamat namin pinapaabot sa iyo sa paglangis mo sa bawat yugto na panambahan sa araw na ito malapay noon. At lalong-lalong pagkilos mo sa aming kalagitnaan, sabagat ako ito malapayin pa yung dulot ng ibang lingkod, nang islita muli naming maging kabusugan, o Diyos, aming nagugutom na kaluwa. And through the leading prayer of our beloved and honorable evangelist pastor, Wellness Tad Almeida, lagi sa aming silita aming ibang lingkod, batin mo sigana, wala akong magagawa, malapan. Alisin mo mga hadlang sa aming kalagitnaan, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, demons of destruction, opposing spirit, doubt and all the powers of darkness. I command you be bruised in the mighty name of Jesus. Amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Talay ko ng atong ginawin mahal o sa atong pagpadayon. First and foremost, the highest praise, glory, and honor, thanksgiving, and worship to our loving God, our great God, our dearest Jesus. And I give double honor and respect to the man of God, our beloved and honorable evangelist pastor, Wellness Tad Almeida, and temple of our loving God, and his beloved children, our family. And we'll always remember and cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved and honorable Assistant Pastor Lena Almeida, beloved Mama Dar. And a blessed afternoon to everyone. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay noon sa aking mga kamagawa at mga beloved preachers, sa ating mga musician, sa ating mga beloved choir member. Magandang hapon po at Happy Father's Day po sa lahat ng mga tatay. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay noon. Purihin ang ating mabait na Diyos. Okay pa kayo mga minimal? Laban pa. Medyo sa among sitwasyon mga minimal pag ganitong dalawang gawain minimal, parang gusto ko na matulog. Dahil kulang tayo sa tulog, mga binibal, alas 12 ng madaling araw. So tayo po ay gising na po para magpuri sa malapay noon. At alas 5 natatapos yung aming prayer at konting pahinga lang, prepare na para mapuntang gawain. Amen. Buti na lang kanina mga minibal, medyo mahaba-haba yung aking pahinga dahil akala ko doon lang ako sa San Fernando, mga minibal. Yung pala, na-inform ako mga minibal na dito pala ako mag-preach. Siguro mga alas 7 o alas 6, alas 7 pasado na siguro yung mga minibal. Akala ko doon lang ako mga minibal. Medyo kanina, na-late po kami. Dahil matagal po tayo na-inform mga minimahal. At mula kanina hanggang sa mga oras na ito, kahit kape, wala pa. Konting pagkain, wala pa. Kundi tubig lang mga minimahal. Mamaya pa kami makakain. Pakatapos ng gawain, mga hating gabi na. Pag walang swerte, walang makainan, abunti tayo ng bukas bago makakain, mainbal. At mamaya pagkatapos dito, mga mainbal, hindi pa tapos dahil mamayang gabi, siguro mga alas 11, alauna, kami mga preachers, magpipreach pa sa ibang bansa, through online mga minibal, through Zoom. Imbes na pagdating dito, galing dito,
uwi ng San Fernando, imbes na magpahinga, matulog, hindi pa, dahil magpe-prepare pa kami para gawain na naman sa London. So, grabing sakripisyo. Kahit kape, wala. Meron naman sana, pero siyempre, ang ating pamaraan ng paglilingkod dito may mahal, hindi katulad ng iba, na bago tatay sa pulpito, kakain muna. Kakaiba dito sa atin. Pag tatay ka ng pulpito, kailangan fasting. Amen. Kaya mahirap. Sabi ko, gusto ko na matulog, gusto ko na mahiga, mga minwal. Parang ang bala pa yun ang nakakaalam, mga minwal. Amen. Kaya ulitin ko, laban pa, mga minwal. Everybody say, praise the Lord. Grabe. Amen. Lagang ito yung paglilingkod natin sa malapay na may kasamang kahirapan, di ba? Kaya masasabi ko mga minal, pag dumating ngayon ang malapay noon, talagang siguradong irarapture tayo. Hindi lang buong araw, di ba? Hindi lang buong araw yung ating paglilingkod sa malapay noon. Hanggang madaling araw, naglilingkod pa tayo sa malapay noon, mga minamahal. Amen. At hanggang sa mga oras na ito, ni konting patak ng mga sulit na pagkain, wala pang nailalagay sa ating bibig, kundi tubig lang, mga minamahal. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay, no? Hallelujah. Purihin ang ating mabay na Diyos, mga minamahal, at sa ating magkapatuloy, ating buksan ang 1 Peter chapter 1, verse 7. At ihanda po yung James o Santiago o Jacobo, Kapitulo 1, versikulo 3 hanggang 4. Sa basonso ng Pedro, Kapitulo 1, versikulo 7. Nga ang pagsulay sa inyong pagtuo, nga labi pa kahamili sa bulawan nga nagakawala. Bisan kini pagasulayan pinagi sa kalayo, makaplagan ngadto sa pagdaig og himaya o kadungganan sa pagpadayag ni Hesus Kristo. Amen. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na mainman. That the trial of your faith, being much more precious than gold, that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay noon. Ating pong babalikan yung ating mga pinag-aralan noon, itong tinatawag na joy in the midst of trial. Amen. Sa kahirapan, pagsubok, mga minamahal, dahil tayo ay naglilingkod sa Diyos na buhay, bilang mga Kristiyano, mga minamahal, talagang daranas tayo ng mga trial, pagsubok, pagtitiis, kahirapan, trial sa physical, trial sa financial, trial sa spiritual. Ito ay kasama sa ating paglilingkod sa malapay noon. Amen? Sabi ng Biblia, mga minamahal, upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto. Amen. Yung ating pananampalataya pala mas mahalaga pa kaysa ginto na nasisira. Amen. Bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masusumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpapakahayag ni Hesus Kristo. Amen. Kaya sa mga baguhan, mga minamahal, huwag kayong magtaka. Di tama, may bulong pagmudangat sa ato mga pagsulay. Amen. Trial sa physical. Minsan darating yung sa ating physical yung mga karamdaman. Amen.
Ako nga nung araw, mga minmahal, nung hindi pa ako Kristyano, wala akong karamdaman. Dahil mahilig ako sa sports, mga minmahal. Wala akong karamdaman. Nung nakasign ako dito sa Cebu, after kami na nag-asawa, mga minmahal, patapos kami mag-ikasal ng aking asawa, grabe, more than 3 years, mga minmahal, na nag-suffer ako sa yung inuubo ako, mga minmahal, at hanggang dumating yung time, mga minmahal, na dugo na yung lumalabas sa bibig ko. At meron pang tumubo na dito sa masilang bagay ko, mga minmahal. Grabe kasakit, mga minmahal. Bukol na walang, sabi ng asawa ko, walang buthanan, mga minmahal. Napakasakit, hindi ako makatayo. Hindi ako makaupo. Pag kumakain ako, nakahiga lang ako, mga minmahal. At pagdating ng alas 4 ng hapon, alas 5 ng hapon, manginginig ako na sa lamig na di ko kasabot, mga minmahal. More than 3 years yun, hanggang nangayayat ako, mga minmahal, abi ko, wan ako'y paglaom. Pagbisita ng ating malapastor, ating beloved Mamader, kita nila yung aking sitwasyon. Sabi ng Mamader, anak, magpahinga ka muna. Pahinga ka lang. Kahit magpaawit, huwag ka muna magpaawit. Magpahinga ka. Akala ko hanggang doon na lang ang buhay ko, mga minmahal. Di ako ganang kumain. Siyempre, pag hindi ka na wala ka nang ganang kumain, ay mahirap yun, mga minmahal. Pero salamat sa malapay noon. Dumating ang araw, mga minmahal, na ako ay ginanahan kumain at sa madalit salita, mga minmahal, pinagaling ako ng malapay noon. Yung tumubo sa akin na bukol sa masilang bagay, may mahal na di basta-basta. Habang umiyak ako sa malapay noon, sabi ko, gabi yun, mga minmahal, sabi ko, malapay noon. Ano man ang mga pagkukulang ko, malapay, patawarin mo. Habang kinakausap ko ang malapay noon, mga minmahal, tumutuloy yung luha ko. Grabing trial, mga minmahal. Hanggang sa kita ko na, sabi ko, para may basa. Yung pala, pumutok yung bukol, mga minmahal. Pinagaling ako ng ating pinakamalapay noon. Walang operasyon. Hallelujah, purihin ang ating mabait na Diyos. So yung karamdaman ko naging patotoo. Di ba? Napakaganda nung ikaw mismo, meron kang patotoo sa iyong sarili. Amen. Dahil nung araw, siyempre, yung mga patuto ng kapatiran, kumbaga, hinihiram ko lang yung mga patuto ng kapatiran. Pero nung nangyari sa akin yun, sabi ko, salamat malapit, meron akong patuto. Amen. Purihin ang ating mabait na Diyos. At bago po natin basahin yung Santiago, mga inmal, atin po munang buksan ang Psalms chapter 94, verse 12. Sa basahon sa Salmo, Kapitulo 94, versikulo 12. Bulahan ang tao nga imong gikastigo, O Dios, o gitudluan mo gikan sa imong kasuguan. Amen. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay noon. Pag maglingkod ka sa Diyos, mga minamahal, pag dumating sa atin yung mga pagsubok, sabi ko nga sa inyo, huwag kayong dili mahibulong, mga minamahal. Amen? Dahil ang mga Kristyano, ako lang po magbasa may Psalms chapter 11 verse 5. Sabi ng Biblia, Psalms 11 chapter 11 verse 5. The Lord trieth the righteous. Sinusubok ng Panginoon ang matuwid. Amen. Tingnan nyo. Kung matuwid ka, mga minamahal, darating sa iyo yung pagsubok, ay how much more kung tayo ay nagkukulang. Amen?
At ang sabi ng ating binasa sa Psalms 94 verse 12, mapalad ang tao na yung pinarurusahan o Panginoon. Palapakan natin ang ating pinakamalapay noon. Pag sinabing parusa, talagang masakit yun. Yung term na parusa, ano yung brad sa Cebuano, yung parusa, kastigo. Amen? Yung term na kastigo, masakit yun. Amen. Mga minimal. Kaya pag darating yung trial sa atin sa paglilingkod sa malapay noon, sabi ng Biblia, mapalad ka. Amen. Bakit? Bakit mapalad? Dahil tayo po pala ay tinuturuan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ginatudloan kita sa atong Ginoo sa pagtuman sa iyang kabubuton. Atong palapagan ng atong Ginoo, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. At buksan natin, minamahal, ang James o Santiago o Jacobo, Kapitulo 1, versikulo 3 hanggang 4, mga minamahal. Jacobo, Kapitulo 1, versikulo 3, ngadto sa 4. Kahingbaluan, nga ang pagsulay sa iyong pagtuo, nagabunga o pagpailog, o pasagdi ang pagpailog nga magahingpit siyang buhat, aron mamahingpit kamo, o managsangkap sa walay makulang kaninyo. Amen. Amen. Everybody say, praise the Lord. Oh, tingnan niyo, minimal. Ang sinusubok na mananampalataya ay mabunga. Nagbubunga ng espiritual. Amen. Alam niyo, sa aking, in my experience, mga minamahal, yung mga Kristiyan na humaharap ng mga pagsubok, di mo dapat mahibulong o dili mo ma-discourage pag muagi mo og pagsulay. Kayong sa aking experience, mga minamahal, yung mga Kristiyan na humaharap ng pagsubok, sila yung mga matatag, matibay, mga minamahal. Hindi basta-basta nawawala sa paglilingkod sa malapay noon. Palapakan natin ang ating mabait na Diyos. Sila yung mabunga. Nagbubunga ang kanilang espiritual. Tingnan niyo ang sinasabi ng Santiago chapter 1, verse 3. Oh. Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. Amen? Yung pagsubok pala ng ating pananampalataya, ito pa pala ay gumagawa ng pagtitiis. Amen? Ibig sabihin, mga minamahal, tayo ay natututong magtiis. Amen? Natututo tayo humarap sa mga mabibigat na mga pagsubok. Amen? Dahil kung hindi ka marunong magtiis, ay hindi ka makapagpapatuloy sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen? Di ba ang sabi ng Matthew chapter 24 verse 13, ang magtitiis lamang hanggang sa wakas, siya ang maliligtas. Palapakan natin ang ating pinakamalapay noon. Ang magtitiis hanggang sa wakas, siya ang maliligtas. Kung hindi ka marunong magtiis, gamay lang na pagsulay, move-back out ka na, alkansi ka. Amen. So, ang pagsubok, sabi ng Biblia, ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. At inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa upang tayo maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Palapakan natin ang ating pinakamalapay noon. Knowing that the trying of your faith worketh patience, but let patience have her perfect work, that ye may be perfect and entire, wanting nothing. Palapakan natin ang ating pinakamalapay noon. Tayo ay maging sakdal, perfect. Dahil ang qualification ng rapture, mga minamahal, napakataas. Amen. Ang ira-rapture na Kristiyano yung perfect. Walang kulubot,
walang dungis, banal. Amen. Palapakan natin ang ating pinakabalapay noon, mga minmahal. So ito pa pala, mga minmahal, dahil dito, mga minmahal, tayo ay nagiging sakdal, nagiging ganap, na walang anumang kakulangan. Tayo ay nagiging perfect, mga minmahal. Amen. Okay pa kayo, mga minmahal? Laban pa? Everybody say, praise the Lord. Sarap ng itulog, mga minmahal. Siguro yung iba, naisip na, tagal-tagal naman ni Kuya magwali. Tingin ko tuman na. Amen. So, sa mga oras na ito, ating pong pinapakain ng ating kaluluwa ng salita ng ating pinakamalapay noon. Amen. Palapakan natin ang ating mabait na Diyos. Kaya, maldit na mahibulong kung naay mga pagsulay sa mga bisita, mga baguhan, kay musugot na sa dili. Mudangat ag mga pagsulay. Kapighatian, kalisdanan. In this world, the Bible says, in this world, you shall have tribulation. Naamoy kalisdanan. Amen. Kung yung mga unbeliever, mayroong mga pagsubok sa kanila, hindi nila makaya dahil wala silang Diyos. Pero iba tayo. Kung may pagsubok na ating nararanasan sa paglilingkod sa malapay noon, huwag kang ma-discourage. Huwag magtaka. Kundi magpasalamat ka sa ating pinakamalapay noon. Dahil ikaw ay tinuturuan pala ng ating pinakamalapay noon. Palapakan natin ang ating mabait na Diyos. Mapalad ang tao na iyong pinarurusahan, o Panginoon, at tinuturuan mo sa iyong kautusan. Kaya dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, mga minmahal, dahil ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay buhay. Amen? Alam na malapay noon yung ating sitwasyon. Alam ng malapay noon yung ating kakayahan. Alam ng malapay noon kung anong meron tayo. Alam ng malapay noon na tayo ay mahina. Amen, mga minmahal. Sabi ng Biblia, sabi ni King David, mula nung ako'y ipinanganak hanggang ako'y tumanda, wala akong nakita na matuwid na pinabayaan ng mahal na Panginoon. Palapakan natin ang ating mabait na Diyos. Diba? Yung mga kapatid natin, may dati, grabe, mga pagsubok sa kanilang buhay, trial sa financial, lahat, mga minamahal, walang makain. Pero nagpatuloy sila sa paglilingkod sa malapay noon. Ngayon, nagtatamasa na sila ng mga pagpapala, umuulan ng mga pagpapala, showers of blessing, galing sa ating pinakamalapay noon. Bakit? Ang Diyos sa ating pinaglilingkuran, hindi patay na Diyos, kundi buhay ang ating pinakamahal na Panginoon. Palapakan natin ating mabait na Diyos, mga minamahal. Buksan natin, minamahal, ang James chapter 1, verse 12. James chapter 1, verse 12. Bulahan ang tao nga nagaantos sa mapailubon gayon sa mapagtintal, kay soman siya masulayi, pagadawato niya ang purong-purong sa kinabuhi, nga gisaa sa Ginoo kanila nga mga nahigugma kaniya. Amen. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay noon. Tingnan niyo, minamahal. Blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love Him. Amen. Sapagkat pagkasubok sa Kanya, siya'y tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa Kanya. Amen. Hindi ka basta-basta tatanggap ng pagpapala, kundi susubukan ka muna. Amen. Last verse na po natin, minamahal. Hebrews chapter 10, verse 36. Hebrews chapter 10, verse 36. Last verse na po ito, mga minamahal. Sa basahon sa Hebreanon, Kapitulo 10, versikulo 36.
kay nagakinahanglan kamo og pagpailog nga sa nabuhat na ninyo ang kauputon sa Ginoo, madawat ninyo ang iyang saad. Amen. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay noon, mga inamahal. For ye have need of patience, that after ye have done the will of God, ye might receive the promise of God. Amen. Kailangan natin yung pagtitiis. Amen. Sabi ng Biblia, upang kung inyo magawa ang kalooban ng Diyos, may purpose pala ang malapay noon. Amen. After you have done the will of God, you might receive the promise. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay noon. At magsabing, praise the Lord. Kaya huwag magtaka sa ating paglilingkod sa mga baguhan. Kung dumating man sa inyo ang mga pagsubok, iba't ibang klaseng pagsubok, ating mga higala, mga kaibigan, mga kakilala noong araw, kung ano-ano mga salitang ating marinig na masakit sa ating pakinig, mga minamahal. Kung ano-anong sasabihin sa atin, kailangan maging handa kayo diyan, mga minamahal. Amen? Huwag niyong sabihin, bakit kung kailan ako naging Kristiyano, iniwasan ko ng magkasala, iniwasan ko ng pagsusugal, pag-iinom, bakit ngayon pa dumating to? Amen. Ako nga, mga inbal, nung naging Kristiyano na ako, dito ako nakarinig ng sinabihin akong yung pangalan ng kaaway ng Diyos. Hindi natin babanggitin. Dahil natutuwa ang kaaway pag babanggitin yung pangalan niya. Mga minamahal. Nung araw, wala akong narinig na ganun, mga minamahal. Siguro yung iba sa atin, puro pagpupuri, di ba? Amen, glory to God. Pero nung naging Kristiyano na ako, grabe, sari-sari mga pagsubok, mga salita na hindi maganda. Amen. Sige lang, ang importante, tayo ay naglilingkod sa buhay na Diyos. Amen. At pagkatapos nito, katulad ng sinabi ng James chapter 1, verse 12, sapagkat pagkasubok sa Kanya, siya'y tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa Kanya. Amen. Merong pangako ang ating pinakamalapay noon. Hindi puro pagsubok lang. Amen. Time will come, mainmal. Sasabihin mo, totoo pala ang salita ng Diyos. Hindi puro kahirapan lang. Hindi puro pagsubok lang. Hindi puro pagtitiis. Darating ang araw, ipaparanas din na malapay noon. Hallelujah. Ang kanyang kabutihan, kung ano ang meron siya, ang Diyos na mapagpala, mga minmahal. Palapakan natin ang ating pinakamalapay noon. Joy in the midst of trial. Kagalakan sa gitna ng pagsubok. Amen. Mahinawa sa pagkataong ito, wala na po tayong oras. Pinuhatin na pong awitin ang ating pinakamalapay noon. Sa pagsikat ng liwanag, ating pong awitin ang awiting ito, mga minmahal. Ating pong imbitahan ang banal na presensya ng ating pinakamalapay noon. Hallelujah. Praise the Lord. Kasad ko Laging inaasam sa pinagbalag sa pag-ibig mo nang nadarama, ikaw kagitingan.
Everybody say, praise the Lord. Ang Kristiyano na sinusubok ang panampalataya, ito ay mahalaga. Precious. Napakahalaga. Ang ibon, mga minimal na lumilipad na pasalubong sa hangin. Upang ang magandang pakpak nito ay hindi magkabuhol-buhol. Amen. Siya ay lumilipad na pasalubong upang maging maganda yung kanyang pakpak. Pasalubong sa hangin. Ibig sabihin, hindi basta-basta ang pwersa niyan, mga minamahal. Sinasalubong niya yung malakas na hangin upang maging maganda yung kanyang pakpak, mga minamahal. Tulad din ang isang Kristiyano o mananampalataya na matapang na humaharap sa mga pagsubok. Hindi
hindi siya tumatalikod. Hallelujah! Hindi lumalayo, kundi may pagsubok man. Kahit gaano kabigat na pagsubok, pilit mong hinaharap, mga minamahal. Upang ang buhay niya ay luminis at maging kaaya-aya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ganon na ganon ang ating buhay, katulad ng ibon o langgam, mga minamahal. Katulad ng agila, hallelujah. Kahit gaano kalakas ng hangin, lumilipad silang pasalubong, sinusugat niya, mga minamahal, hallelujah, ang napakalakas na hangin. Upang maging maganda yung kanyang balahibo. Hallelujah. Ganon na ganon po pala sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Pag may subok, haharapin mo, mga minamahal. Hallelujah. Huwag kang mag-question sa mahal na Panginoon. Ayaw kahibulong, mga minamahal. Kung dili ato bangunin mo, maisugon ka na imong ato bagulo pagsulay, munangat sa imong kinabuhi. Alang ka na sa imong kaayuhan. Pakpakan na ito atong gabuhi. Yes, everybody say, praise the Lord. Shout, hallelujah. Time will come. Makaingon ka na, tinuod ay ang pulog sa Ginoo. Sunod lang tayo ng sunod, mga minamahal. Sunod lang. Hallelujah, ang ating Diyos na pinaglilingkod. Alam na malapay ang ating kalagayan, ating sitwasyon. Yung ating naramdaman, nakikita yan ang ating pinakamalapay. Palapakan natin ang ating mabait na Diyos, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Sa pagkakataong ito, minamahal, tayo po ay dadako na po sa ating mga panalangin, ating mga kahilingan. Hallelujah. Tayo po ay manalangin sa ating pinakamalapay, no? Dakilang Ama o Diyos sa makapangyarihan sa lahat ng mamalala sa pangalan ni Jesus. Narito kami malapay lumalapit sa ingklo ng biyaya. Hallelujah, through the leading prayer of our beloved and honorable evangelist Pastor Wellestad Almeda and his beloved children. Malapay noon, O Diyos, sa mga oras ito, narito kami malapay noon, nagsumamo sa iyo, bagong lahat, matawarin kami sa mga pagkukulang, mga pagkakasala. Amin din lang, amin dinulog sa iyo, aming mga beloved brethren sa dagong ito ng liluan, malapay noon, nakikita mo, alam mga kailing, alam mga prayer request, spoken request, malapay noon, tagpuin mo si balang kamamaraanan, kalang mga hanap buhay, pagpalain, palaguin mo si balang kamamaraanan, mga patir ng maharap ng mga pagsubok, patagin mo kalang panampalataya, higit sila at panghawakan mo kami hanggang si pagabalik, pagaling ng makaramdaman, malapay nito po aming sawat panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, lahat magsabing Amen. Inyo na po ipatong minimalang inyong itapian ang usakamot sa inyong ulo, ang usakamot sa parte sa inyong lawas, ang inyong balatian, iminsyon, sa inyong balatian ato, hawaan sa ngalan ni Jesus. Hallelujah. Dakilang Ama o Diyos, makapangyarihan sila na mamadala sa pangalan ni Jesus. Sa pawat malangin aming minimal, aming ginagaling bangalista, wellness na dalbetter, the prophet of God. Sa iyong makapangyarihan pangalan sa pangalan ni Jesus, sama-sama namin sinasaway ang lahat ng makaramdaman sa mga patira, ng uri ng makaramdaman. I command you right now, demons of infirmity, sickness and diseases, demons of cancer, leukemia, asthma, diabetes, arthritis, ulcer, leprosy, demons of COVID-19, I command you, cast out, cast out, cast out, cast out. Cast out, cast out. Sickness be healed, problem be solved, vices be gone. In the mighty name of Jesus, if not should be healed, be blessed. In Jesus' name. At minimal tayo po ay tumayo, atin na pong babanggitin ang Hallelujah, Praise the Lord ng 3 beses. Huwag na lang tayong lulokso, mga minimal. Sabay-sabay po tayo. Atin pong babanggitin ang Hallelujah, Praise the Lord ng 3 beses. Sige po. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Say, I love you, dear Jesus. Punin po ang ating pinakamalapay noon at